So what's up mga ka-fitness? Welcome sa ating bagong video, and for today's video mga ka-fitness ay sasagutin lang natin yung request ni ka-fitness natin na si Sir Marvin Kaday, okay? Idol, gawa ka naman ng video about sa muscle na matagal lumaki kasi sabi sa akin wala naman daw nagbabago sa katawan ko. 1 year and 2 months na po akong nag-home workout pero wala naman daw nagbago, idol, pahelp naman sa ganito. So ito, guys, okay? So, tulungan lang natin and mag-share lang tayo mga ka-fitness kay Sir Marvin ng kaunting advice and tips mga ka-fitness no, kung ano yung dapat niyang gawin. And so, eto, unahan ko na kayo mga ka-fitness kasi ang daming magko-comment na naman dyan. So, disclaimer mga ka-fitness, no, hindi tayo professional coaches, hindi rin tayo nutritionist, hindi rin tayo doctor. So, eto guys, ito ay mga base lamang sa experience natin and research natin and in-apply natin sa katawan natin or sa sarili natin na pwede nating i-share sa mga ka-fitness natin, no? So, una mga ka-fitness, na number one na reason kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng progress or hindi lumalaki yung muscle natin kahit gaano katagal na tayo nag-workout. So, papasok dito yung number one, yung nutrition natin mga ka-fitness, okay? So, alam naman natin mga ka-fitness na kapag improper yung ating pagkain, so ang mangyayari po ay matagal yung pag-repair or pagbabago ng katawan natin. For example, ganun, kung lack of protein tayo. So, ako nakaka-experience din ako ng mga ka-fitness. Dahil ako, mga ka-fitness, ay alam ko sa sarili ko na lack of protein ako lagi sa aking intake. Dahil nga lack of budget, mga ka-fitness. So, ayun, nagkakatalo or malaking factor talaga yun mga ka-fitness kapag insufficient yung protein intake natin. Kasi imagine mga ka-fitness, ang protein ay building blocks ng ating muscle. So, ito yung nagre-repair sa mga muscle natin na na-damage para magkaroon ng pagbabago or ma-repair yung ating muscle. So, kapag insufficient yung ating protein intake, so, dun pumapasok na hindi nagre-repair ng maayos yung ating muscle. Kaya hindi nag-grow yung ating muscle. So, isa po yun sa mga example or reason mga ka-fitness, no? And number two mga ka-fitness ay yung tinatawag na lagi tayong stressed. Okay? Sa trabaho man yan o sa friends natin, sa pamilya natin. So, ayun mga ka-fitness. Isa yun sa reason kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng progress. Bakit? Kasi kapag stress tayo mga ka-fitness, hindi tayo nakakapagbuhat ng maayos. Okay? Na di-distract yung ating utak, mga ka-fitness, yung ating goal, nawawala. Okay? So, advice ko sa inyo mga ka-fitness, kapag tayo ay may fitness journey or nag-commit na tayo sa fitness journey natin, ay set aside natin yung bawat stress na e-engage sa atin. Okay? Gawin nating relaxing lahat yung ating ginagawa. Huwag tayong magpaka-stress palagi. Okay? And number two mga ka-fitness ay yung kulang lagi tayo sa tulog. Okay? Ayun yung pangatlo mga ka-fitness na iwasan natin yung magpupuyat palagi. Kasi imagine mga ka-fitness, kung tayo ay magbubuhat or mag-workout, for example, napuyat tayo kagabi and now mag-workout na tayo. So, imagine niyo mga ka-fitness na hindi nyo magagawa ng tama yung bawat workout na nakalatag na gagawin natin a day, na schedule natin mag-workout. Okay? Hindi tayo makabuhat ng maayos kasi hindi enough yung energy na generate natin during rest time. Okay? So, take note mga ka-fitness, iwasan nating magpuyat. Kung ikaw ay mahilig laro ng online games or magpuyat, so iwasan mo na yan kung gusto mong mas gumanda yung inyong mga game. Okay? So, next mga ka-fitness ay yung wala tayong workout plan na sinusunod mga ka-fitness. Kumbaga, nag-workout lang tayo ng random, kung ano yung mapanood natin sa mga nakikita nating nag-share ng workout ay yun na yung gagawin natin mga ka-fitness. Hindi, kailangan gumawa tayo ng mga workout plans nang sa ganun meron tayong mga guidelines. Okay? Ma-workout natin yung buong katawan natin ng sa loob ng 1 linggo. So, may mga ganong workout plan mga ka-fitness. Okay? So, kailangan maglatag tayo or gumawa tayo ng mga workout plans na susundin natin para hindi tayo
nagra-random ng workout or paulit-ulit yung workout na ginagawa natin. And last mga ka-fitness, walang progressive overload sa lahat ng workout natin. Ibig sabihin mga ka-fitness ng progressive overload, ito yung gradually ginagawa natin sa ating workout na nababago. Kunwari mga ka-fitness ay dati tayo ay bumubuhat ng sa bicep curl. Bumubuhat tayo ng mga 8 kg mga ka-fitness. So hindi pwedeng 8 kg na lang lagi yung bubuhatin natin sa bawat bicep curl natin or bawat buhat natin. Okay? So ito nga yung sinasabi ko na gradually kapag gusto nyong pag magaan na sa atin yung isang bagay, so kailangan nag-a-add tayo ng extra weight doon sa previous na buhat natin. So ganun yon para magkaroon ng progress yung mga muscle natin. Okay? So kailangan ka-fitness, ito lang, kailangan mas challenging yung mga ginagawa nating workout. Okay? Para sa ganun mas maganda yung magiging natin at magkaroon tayo ng magandang progress. So, ayun lang mga ka-fitness, and mahaba na tong video na to. So, I hope nakatulong tong video na to mga ka-fitness. Dahil itong mga tips na to and advice na to ay in-apply ko sa sarili ko. And now mga ka-fitness, hanggang ngayon ay patuloy kong ina-apply ito sa sarili ko mga ka-fitness. So, ayun. I hope nakatulong tong video na to upang magkaroon tayo ng mas magandang progress in the future mga ka-fitness. And ayusin natin kung ano yung mga dapat nating ayusin mga ka-fitness para sa ganun masatisfied tayo sa ating mga gains. Okay? So,